Kamusta, aking mahal na kapatid na lalaki, mahal kong kapatid na babae? Ako po si Pastor Antonio Jr. At ninanais ko na ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay mapa sa iyo at sa iyong pamilya. Ngayon at palaging ngayon, tayo ay magkaisa sa ating pananampalataya sa napakalaking daloy ng panalangin na kumakalat sa buong Brazil. May mga tao rin sa labas ng Brazil na sumusubaybay sa atin. At ako'y natutuwa rito, mga kapatid. Ayon sa awit 133, kapag nagtitipon ang bayan ng Diyos para sumamba at hanapin ang kanyang presensya, doon ipinag-uutos ng Panginoon ang pagpapala, magpakailanman. At kahit na tayo ay magkakalayo sa pisikal, tayo ay nagkakaisa sa iisang espiritu, sa iisang pananampalataya, at sigurado ako na may mga himalang mangyayari ngayon. Amen. Kung naniniwala kang kayang kumilos ng Diyos sa iyong tahanan, isulat mo sa comments ang iyong unang pangalan at unahan ng pinangangalagaan ng Diyos ang aking bahay. Amen. Sigurado akong pagkatapos ng video at panalangin na ito, magbabago na ang iyong buhay at puso. At kung ikaw ay bago dito, gusto kitang batiin at hilingin na mag-subscribe ka dito sa aking channel at i-activate ang notification bell. Ayos ba, mga kapatid? Ngayon, sisimulan natin sa isang mahalagang salita mula kay Haring Solomon sa Kawikaan, Kabanata 18. Nakasulat dito, sa bunga ng bibig ay napupuno ang tiyan ng tao, ang bunga ng mga labi ay nagbibigay kasiyahan sa kanya. Ang dila ay may kapangyarihan sa buhay at sa kamatayan, at ang mga mahilig gumamit nito ay kakain ng bunga nito. Tingnan ninyo ito, mga kapatid. Ngayon, gusto kong pag-usapan ang ugali ng pagtsismis o pag-uusap tungkol sa iba sa kanilang likuran na marami sa atin ay nasaksihan, naranasan o nagawa na rin. Sa kasamaang palad, ito ay karaniwan sa ating araw-araw. Pero napakahalaga na maintindihan natin na ito ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon, mga kapatid. Ang ating mga salita ay may kapangyarihang magtayo o magwasak at kailangan nating gamitin ang mga ito ng may karunungan. Pero napapansin ko mas gusto ng tao gawin ang kabaligtaran. Nakakatanggap ako ng maraming mensahe mula sa mga tao na halos araw-araw ay nagrereklamo. Dahil alam nilang may mga tao sa trabaho, sa kolehiyo at kahit sa loob ng simbahan na nagsasalita ng masama tungkol sa kanila sa likod nila. Ang mga taong ito, imbes na diretsyong sabihin ang kanilang nararamdaman o iniisip, ay nagkakalat ng tsismis at sabi-sabi na nagdudulot ng matinding sakit at pagkakabahabahagi. At pagkatapos, kung maaari, basahin mo sa bahay ang aklat ni Santiago Kabanata 3 na tumatalakay ng buo tungkol sa panganib ng dila. Mga kapatid, ang dila ay maaaring makapatay at sumira ng karera o ministeryo. Kaya mag-ingat tayo. Sa Santiago Kabanata 4, inuutusan tayo ng Biblia na iwasan ang paninirang puri at paghusga sa kapwa. Dahil inaako niya ang papel ng hukom na para lang sa Diyos. At ang mga konsekwensya ng ganitong ugali ay maaaring maging masama para sa taong nagsasalita na siyang nagkakalat ng tsismis. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya, 6, kung ano ang itanim natin, iyon din ang aanihin. Nagbabasa ako ng bahagi ng Biblia na tumatalakay dito. Isang bagay na nangyari kina Miriam at Aaron na mga kapatid ni Moises. Ayon sa Biblia, matindi nilang pinuna si Moises sa likod niya dahil siya lang ang may kaloob na makipag-usap at may malapit na ugnayan sa Diyos. Nakakatuwa, hindi narinig ni Moises ang pintas ng kanyang mga kapatid laban sa kanya. Narinig ito ng Diyos at ayon sa Biblia, nagalit siya dahil dito. Gusto kong basahin sa inyo ang nasa mga bilang kabanata 12, talata 6-8. Makinig kayo, pakinggan ninyo ang aking mga salita kapag may propeta ng Panginoon sa inyo. Nakikipag-ugnayan ako sa kanya sa pangitain, panaginip at usapan. Hindi ganoon sa aking lingkod na si Moises, na tapat sa buong aking sambahayan. Harapan at malinaw akong nakikipag-usap sa kanya, hindi sa bugtong, at nakikita niya ang anyo ng Panginoon. Bakit hindi kayo natakot punahin si Moises ang aking lingkod? Tingnan ninyo ito, mga kapatid. Dito makikita natin na labis na nagalit ang Diyos sa sitwasyong ito, kaya pinarusahan niya si Miriam. Nagkaketong siya kaya kinailangang ihiwalay sa mga tao sa labas ng kampo ayon sa kaugalian noon. Pero si Aaron, nang makita niya ang lahat ng iyon, nagsisi sila sa kanilang ginawa. Nakiusap siya kay Moises na gumawa ng paraan para sa kanya. Kaya't nanalangin si Moises sa Diyos para kay Miriam at siya ay gumaling. Anong aral ang pwede nating matutunan dito? Totoo, hindi alam ni Moises ang nangyayari at siya ay pinupuna sa likod niya. Ang Diyos mismo ay nakamasid sa lahat ng nangyayari at siya ang nagtanggol sa kanyang lingkod. At sa kasamaang palad, mga kapatid,
Ginagamit natin ang parehong dila para magpala at magmura. Pumupuna tayo, nagsasalita ng masama sa likod at hindi iniisip ang bunga nito. Ngunit dapat nating malaman na nakikita ng Diyos ang lahat. Alam ng Diyos ang lahat at naririnig niya ang lahat at hindi lang iyon. Kung tinutuligsa natin ang isang gumagawa ng gawain ng Panginoon at nagbibigay ng pinakamahusay para sa Diyos, dapat nating tandaan na hindi siya titigil o maaapektuhan. Sabi sa aklat ni Isaiah sa Biblia, walang sandatang laban sa mga anak ng Diyos ang magtatagumpay. Sabi rin ng Biblia, walang bisa ang sumpa o anumang kulam laban sa bayan ng Israel. Dahil pinagpala na ito ng Diyos, at tayo mga kapatid, ang Israel ng Diyos, ang espiritual na Israel. Ngayon, Amen. Naramdaman kong kailangan ko itong pag-usapan ngayon dahil alam kong maraming tao ang hindi nagtatagumpay sa ginagawa nila. Hindi umuunlad ang buhay, parang walang bunga. Dito pumapasok ang tanong, bakit hindi natin nakikita ang sagot sa panalangin? Bakit hindi tayo umuusad o nakakarating kahit saan? Kailangan nating hilingin sa Espiritu Santo na siyasatin tayo at kumbinsihin tayo sa ating mga kasalanan. Kailangan nating magsisi at gamitin ang ating bibig para magsalita ng mabuti, para magbigay ng papuri, para pagpalain ang buhay ng mga tao sa ating paligid, lalo na sa mga naglilingkod ng buong buhay sa Panginoon. Amen. Hindi ko sinasabi dito na hindi ka magkakamali minsan, na hindi ka magchichismis. Nagkasala ako sa gamit ng dila, pero nagsisi at ilang ulit akong humingi ng tawad. Mga kapatid, mag-ingat tayo dahil sabi sa Biblia, ang dila ay pumapatay. Nasa dila ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan, at ang mga gumagamit nito ay kakain ng bunga nito. Kaya, kapag pumupuna o nagdudulot ka ng alitan sa kapwa, hindi mo alam ang kasamaan ng ginagawa mo. Hindi mo iniisip na balang araw, kapag hindi mo inaasahan, babayaran mo ang ginawa mo. Kaya mag-ingat ka simula ngayon, dahil tinatawag tayo ng Panginoon na maging ilaw ng mundo at asin ng lupa. Para magawa ang misyon, kailangan nating talikuran ang kayabangan, pagmamataas, at kasamaan sa loob natin. Alam ko na hindi laging madali, lalo na kapag nararamdaman natin na may ibang taong nakasakit o nakagawa ng masama sa atin sa kahit anong paraan. Ayon sa Biblia, mga kapatid, dapat nating suklian ng kabutihan ang masama, hindi ng masama. Kaya, kapag malapit ka ng magsalita ng masama tungkol sa iba, lalo na sa grupo ng kaibigan, kapatid, simbahan o pagtitipon ng pamilya, ilugar mo ang sarili mo sa kalagayan ng iba. At isipin mo kung ano ang mararamdaman mo kung may magsasalita ng masama tungkol sa iyo sa likod mo. Sige ba? At isa pang bagay na natutunan ko matapos maranasan ang mga ganitong sitwasyon ay na kung may problema ka sa isang tao, kausapin mo siya ng direkta. Palaging may paggalang at may pagmamahal. Mas matutuwa si Diyos kung gagawin mo yon kaysa sabihin mo ang iniisip mo tungkol sa tao sa iba na wala namang kinalaman sa sitwasyon. At kung nasaktan ang puso mo, kung sugatan ang puso mo, nalulungkot ka tuwing naaalala mo ang taong iyon. Gusto kong sabihin sa iyo na patawarin mo agad-agad. Huwag kang magtanim ng sama ng loob sa puso mo. Tandaan mo na gustong-gusto ng dyablo ang mga taong nagtatanim ng sama ng loob at galit. Laging galit ang mga taong ito kaya hindi umaasenso ang buhay nila. Sabi ni Jesus, kung di kayo magpatawad, di rin kayo patatawarin ng Amang nasa langit. Mga kapatid, tingnan nyo kung gaano ito kalungkot, kung gaano ito kasamang sitwasyon na hindi ka mapatawad ng Diyos. Maawa ang Diyos, ilayo niya tayo sa ganitong kapalaran. Kaya, ang pinakamainam mong dapat gawin ay magpatawad. Gaya ng pagpapatawad sa iyo ni Jesus kapag nagkakamali ka. Kapag nagsisisi ka, laging handa si Jesus na patawarin ka, pero hinihiling niya na gawin mo rin ito sa iba. Ayos ba? Naalala ko yung mga beses na kailangan kong magpatawad. Nagsasalita ako ngayon tungkol sa Diyos dahil minsan kinailangan kong magpalaya. Nagpatawad ako dahil wala akong kinimkim na sama ng loob. Hindi nagkaroon ng kalamangan ang dyablo sa akin dahil nagpatawad at pinagpala ko ang taong iyon. Ayon kay Jesus, kung may nagsalita ng masama o umusig sa iyo, pagpalain at ipagdasal mo siya. Ganito tayo dapat kumilos, mga kapatid. Nasa panahon tayo ng biyaya. Ngayon, ang umiiral na batas ay pag-ibig. At ayon sa Biblia, ang pag-ibig ang katuparan ng batas. Mga kapatid, dapat tayong magmahal gamit ang pag-ibig ni Kristo. Magagawa natin ito kapag nauunawaan natin ang dakilang kapatawaran at awa ng Panginoon. Kaya payo ko, huwag magkimkim ng sama ng loob dahil gusto ng dyablo sirain ang buhay mo at ng iba.
Nagsisimula ito sa kakulangan ng pagpapatawad at sama ng loob. Ang taong may sama ng loob ay madalas lumalayo sa simbahan, nagsasalita ng masama sa pastor at mga kapatid, at nagkakalat ng alitan. At sinabi ni Apostol Pablo na marami dahil hinayaan nilang tumubo ang kapaitan sa kanilang mga puso. Ngayon, nakakahawa na sila kaya mag-ingat ka. Subukan mo ring tingnan ang mabubuting bagay ng tao. Lahat ng tao ay may katangian, kahit tayo magkamali o magsalita. Karaniwan may dahilan sa likod nito. Maaaring hindi nakatanggap ng pagmamahal ang taong iyon sa kanilang tahanan, hindi natutunan ang Biblia gaya mo, at wala ring kaalaman, maturity o karanasan tulad ng sayo. Subukan mong pagmasdan ang magagandang bagay, gaya ng nabasa sa Biblia. Maaaring ipagmalaki ni Miriam at Aaron ang pagkakaroon ng kapatid na malapit sa Diyos. Maari sana nilang ipakita ang kanilang tuwa dahil magkakapatid sila ng propetang nagligtas sa bayan mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Ngayon, siya na ang nangunguna sa mga tao papunta sa lupang ipinangako. Kung ginawa nila iyon, hindi sana nagkasakit si Miriam at mas marami pa sana silang biyaya. Ang patunay na mabuti at karapat-dapat si Moises sa Diyos ay ang pagdarasal niya para kay Miriam. Pwede sana niyang sisihin si Miriam. Pwede sana siyang tumawa sa nangyari, pero pinili niyang magpakita ng awa at habag. Ganon din dapat tayo. Sige. Alam kong ang ating pagkatao at kasalanan ay nagdudulot ng pagkakamali. Kadalasan, nahihirapan tayong makitungo sa ilang tao. Kung may pag-ibig ni Kristo sa puso, makakamtan natin ang payapang buhay. Sa pamamagitan nito, nagagawa nating magpatawad at madalas, ito ang magpapalaya sa tao mula sa mga kuko ni Satanas. Ayon sa Biblia, kapag nakuha mo ang kapatid mong laban sa iyo, na ililigtas mo siya mula kay Satanas. Kaya mga kapatid, tinatawag tayong magdala ng pagmamahal, kapayapaan at pagpapatawad, hindi ng digmaan, pagkawasak, inggit o selos. Kaya, tuwing gusto mong magsalita ng masama tungkol sa isang tao, hanapin mo siya, sabihin mo sa kanya ang nararamdaman mo, o kaya'y manahimik ka na lang. Minsan, napansin ko sa isang bahay ang karatulang nagsasabing, "Bawal magsalita tungkol sa ibang tao sa bahay na ito, mga kapatid." Sigurado ako na yung karatula ang dahilan kaya natigil ang maraming usapan at nakatulong maiwasan ang pagkakasala ng iba. Dapat din nating tularan ito. Sana makontrol mo ang iyong dila at ipagdarasal kita ngayon. Kung ikaw ay tinamaan ng mensaheng ito, mag-comment ka dito. Nagsalita sa akin ng Diyos. Oh, mahal ko. Sigurado akong aabot ang salitang ito sa libu-libong buhay. Kung magbabahagi ka rin, gawin mo ito sa dulo ng video. Baka makatulong at makaligtas ka ng buhay. Amen. Luwalhati sa Diyos. Ipikit mo na ang mata mo ngayon dahil ipagdarasal ko ang iyong buhay. Aleluya, Panginoon. Aming Diyos at Ama, nagtipon kami ngayon. Kinikilala ang iyong pag-ibig at kabutihan. Ama, narito kami at masayang-masaya. Ama, ang iyong salita ang nagpapabanal sa amin at nagsisilbing ilawan at liwanag sa aming landas. Panginoon, salamat sa espesyal na koneksyon naming magkakapatid na lumalampas sa pisikal at nagpapalapit sa amin. At Panginoon, nagpapasalamat din ako sa iyo, Panginoon, para sa buhay ng bawat kapatid na ngayon ay nasa trabaho, minsan nagmamaneho ng sasakyan, minsan nasa bahay. Ama, sigurado ako na silang lahat, Ama, ay may hangaring mapalapit sa iyo, Panginoon. Nais naming maging tulad ni Moises, Ama, isang lalaking malapit at itinalaga sa iyo. Hindi siya nagsasalita ng kalokohan o sumpang salita. O Panginoon, na mula rin sa aming mga bibig, Panginoon, ay puro mga salitang nagbibigay buhay lamang ang lalabas. Panginoon, hinihiling namin ang karunungan at pag-unawa para magamit namin ang aming dila ng responsable at iwasan ang paninirang puri at tsismis. Naway maging ilaw ng mundo at asin ng lupa, sumasalamin sa iyong pag-ibig sa aming mga relasyon. O Ama, patawad po sa aming pagpuna at pagsabi ng masama kaysa mabuti. Patawarin mo kami, Panginoon. Dahil madalas, ginagamit ng kaaway ang aming dila para ibagsak ang ibang tao. Ilang mga asawa ang ibinabagsak ang kanilang mga misis. Ilang mga misis ang pumupuna sa kanilang asawa. At dahil dito, Ama, nagkakaroon kami ng alitan sa loob ng tahanan. Ama, maawa ka sa amin, Panginoon. Gusto naming maging pagpapala at mapagpatawad. Ilagay mo ang iyong pag-ibig sa aming puso dahil hindi namin kayang magpatawad o magmahal tulad ng pagmamahal mo. O Panginoon, hinihiling ko ang lakas ng loob na harapin ang mga alitan ng may pagmamahal at paggalang, hindi pag-usapan sa likod ng iba. Naway matutunan naming unawain ang kalagayan ng iba
at isipin kung paano namin mararamdaman kung kami ang nasa kanilang sitwasyon. O Diyos, turuan mo kaming makita ang mabubuting katangian. Pinahahalagahan namin ang kanilang kabutihan at pagsisikap. O Diyos, naway siyasatin kami ngayon ng iyong banal na espiritu at kumbinsihin kami sa aming mga kasalanan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pusong nagsisisi at handang baguhin ang aming mga ugali. At tulungan mo kami, Panginoon, na tumulong at purihin ang mga taong malapit sa amin. Minsan, mas maganda pa ang pakikitungo natin sa mga tao sa labas at nakakalimutan nating pagpalain ang ating pamilya at mga kaibigan. Panginoon, gabayan mo kami sa pag-ibig at habag upang mamuhay kami ayon sa mga turo ni Kristo. At sa sandaling ito, Ama ko, ako bilang ministro ng Ebanghelyo, pinagpapala ko ang bawat tao, bawat lalaki at bawat babae, bawat tahanan, bawat pamilya. Panginoon, pinagpapala ka namin at hinihiling sa iyo. Maawa ka sa aming tahanan, Panginoon. Naway masabi namin na ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. O Diyos, bigyan mo rin kami ng karunungan at pasensya sa pakikitungo sa mga taong ayaw makinig sa iyo, na ayaw kaming pakinggan. O Diyos, nakakapagod kumbinsihin ang tao. Pero ngayon alam namin na ang Espiritu Santo ng Diyos ang nagpapakumbinsi. Hindi ito sa pamamagitan ng lakas, hindi ito sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng iyong Espiritu, o Ama. Salamat, Panginoon, sa panalangin ito. At pinagpapala ko ang lahat ng pumunta rito na naghahanap ng himala. Naway dalhin ng Panginoon ang kapayapaan, kagalingan at pagpapanumbalik sa pangalan ng Panginoong Hesus, na ako'y nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen. Purihin ang Diyos.